Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala nating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Maligayang Pasko po sa ating pong lahat. Ito ang atin hong pinakihihintay, ang kaganapan ng atin hong kaligtasan. At sa atin hong paglalakbay, pinapakita sa atin ng ating Panginoong Kristo na tinutupad niya ang kanyang ipinapangako. Ginagawa niyang ganap ang lahat ng kanyang plano. Pinapanauli niya ang lahat ng mga nalulumpay. Kaya mga kapatid, aminin po natin mga kasalanan, mga nagawang pagkukulang, humingi po tayo ng tawad sa Diyos upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinahulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinamumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang di kapurihan.
Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyon nilikha, at sa iyong pagtatangkili kami ipinadakila. Sa pagkakataon-taon ng iyon kami iyo'y tinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong may pagkakapuri mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok, o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon, sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon, na tanda ng lakas, ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ay tinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paano higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya ay higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama," na hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anuman nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngayon naging anak ng Diyos.
Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy kong aking sabihin, ang darating na kasunod sa akin higit pa sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesus. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga ho sa atin hong lahat. Maligayang Pasko po sa inyo. Sa atin hong pagdiriwang po at kaganapan ng atin hong Kapaskuhan, puspos tayo ng biyaya, puspos tayo ng katotohanan at ilaw na ipinakita sa atin na atin hong Panginoong Hesukristo. At sa pamagitan po nito, nagkakaisa ang ating kalooban upang magdiwang at magpasalamat sa Diyos. Kaya po mga kapatid, napakabuti ng Diyos dahil po may liham pastoral ang atin hong arsobispo sa atin. Upang bilang mga kanyang mga upa, ang tayo nakikinig sa isang pastor. Hayaan niyo basahin ko po ito at ang pamagat po nito ay isang Diyos at simbahang nakikipaglakbay. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. From the Gospel of John, chapter 1, verse 14. Ang Pasko ng pagsilang ni Jesus ay naglalahad ng katotohanan ng Diyos bilang Emmanuel, na ang kahalugay ay kasama natin ang Diyos. Ang pagkakataong tao ng salita ay may tuturing na paglalakbay at pakikilakbay. Ito ay paglalakbay ng salita mula sa Ama patungo sa sinapupunan na Mahal Birheng Maria sa pangyarihan ng Espiritu Santo mula sa isang pag-iral ng walang hanggan patungo sa katatayuan ng may batid o may bahid ng panahon. Ito rin ay pakikilakbay ng Diyos sa tao kung saan ay inangkin ng Diyos bilang Kanya ang mismong kabuuan ng kasaysayan ng tao. Sa makatuwid, kay Hesukristo, walang pag-iral sa mundo na hiwalay sa Diyos. Ang lahat ay nababahiran ng pagka-Diyos at sumasa Diyos. Salamat sa kagandahan loob ng Diyos na sa Kanyang pagkakataon tao, ang lahat ay naging Kanya at nagkakaroon ng kaganapan sa Kanya. Sa ganitong diwa, naangkop na ating pagnilayan ang daang tinahak natin bilang simbahan kaisa ni Papa Francisco, ang pagiging Synodal Church, kung saan tayo ay naglalakbay na may saloobin ng kaisahan, pakikibahagi at pakikilahok sa misyon. Ang diwa ng isang Synodal Church ay may kaparis na diwan sa pagdiriwang ng pagkakataon tao ng salita ng Diyos. Meron po siyang 3 punto sa atin sa umaga po ito. Una, ito ay paglalakbay kaisa ni Maria na modelo ng isang taong pinaghaharian ng kapayapaan, bunga na rin ng kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sa salaysay ng kapanganakan ni Jesus from Luke chapter 2 verses 1 to 14, maraming dahilan upang mabagabag si Maria. Maraming din dahilan upang manlito si Maria. Mesiyas ang kanyang isinilang, subalit bakit wala ang dangal ng pagsilang ng isang Mesiyas?
Subalit si Maria ay nagtaglay ng diwa ng kapayapaan katulad ng sa mga pastol sa parang na walang pinanghawakan kundi ang mabuting balita ng anghel. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Katulad na aking nabanggit na nasa maraming pagkakataon, sa marami nating kinaharap na pagsubok tulad ng pagsabog ng bulkan, ang COVID-19, pandemic at infodemic, magtiwala tayo sa pangyarihan ng isinilang na hari ng mundo. Ang paglalakbay na may pagtitiwala sa Diyos ay isang paglalakbay na panatag. Ikalawang punto. Ito ay paglalakbay ng isang pamilya. Sa salaysay na kapanganakan ni Jesus, hindi may pagkakaila na ginampanan ng pamilya ni Jesus sa plano ng kaligtasan ng mundo. Pinili ng Diyos na isinilang o isilang at maglalakbay sa diwa ng isang pamilya. Ito mga simbang gabi at misa de Gallo, pinagnilayan natin na napakaraming hamon na kinakaharap ng isang pamilya. Napapanahon ng paalala ni Papa Francisco, ang kabutihan ng pamilya ay nagaganap sa pamagitan ng ugnayang nagbabahagi ng tapat na pagmamahal, pagtitiwala at pakikibahagi. From the address of Pope Francis to the participants in the plenary session of the Pontifical Academy of Social Sciences, dated April 29, 2022. Ang paglalakbay na may katuwang na pamilya ay isang matatag at mapayapang paglalakbay. Ito rin ay paglalakbay kaisa ni Jesus. Si Jesus ang sentro ng Kapaskuhan. Siya ang dahilan ng kagalakan ng pagdiriwang at siya ang bukal ng pag-asa ng sangkinapan. Magpasalamat tayo kay Jesus na nakikipaglakbay sa atin, lalo higit sa pagdiriwang natin ng 50 taon ng pagka-arsediosis ng Lipa. Sa mga taong lumipas ay masalamin ang kagandahang loob ng Diyos sapagkat ipinagkaloob niya ang napakaraming biyaya na nagpapabanal sa atin. At tulad na nabanggit ko na, kilalanin natin hindi ang mga nagawa natin kundi ang mga nagawa ng Diyos sa atin. Tunay na siya ay Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Bilang inyong obispo, tanggapin niyo ang aking pagbati maligayang Kapaskuhan ng pagsilang ni Jesus. Kasama ng aking panalangin sa bawat isa sa inyo ng katiwasayan at kapayapaan, lalo higit sa tulong ng panalangin ni Maria, pagpatuloy natin ang ating sama-samang paglalakbay hanggang sa marating natin ang tunay nating tahanan sa kalangitan. Nilagdaan, Gilbert A. Garcia Didi, Arsobispo po ng Lipa. Tayo bilang isang simbahan, tayo po yung nagdidiwang sa iisang diwang ito. Diwa ng kapanganakan na ating Panginoong Kristo. At nawa, katulad po ng mensahe po ng ating pong Arsobispo, mapuspos tayo ng Emmanuel. Dahil po sa araw na ito, nasa sa atin ang Diyos. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag po natin ang atin pong pananampalataya. Tayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lumuhod po ang lahat. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po. Lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagagalak ang ating mga puso ngayong araw ng Pasko habang ginugunita natin ang kapanganakan ng ating Panginoon tagapagligtas na si Yesu Kristo. Buong pananalig nating ipatungkol sa Diyos Ama na nagbigay sa atin ng kanyang bugtong na anak ang ating mga kahilingan at sabihin sa kanyang, Amang mapagmahal, sumaamin ka nawa. Amang mapagmahal, sumaamin ka nawa. Para sa simbahang tahanan ng lahat ng sumasampalataya, naway magtamo siya ng kapayapaan at lumagong sagana ng kabanalan sa lahat ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, sumaamin ka nawa. Para sa Santo Papa, ating obispo, mga pari sa ating parokya, at sa lahat ng tumutulong sa kanila, naway magdulot ang araw na ito ng kaligayahan sa kanilang mga puso at kinakailangang lakas sa paglilingkod sa Diyos. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, sumaamin ka nawa. Para sa mga pinunong pangbayan at sa lahat ng kinasasalayan ng kapalaran ng nakararaming tao, naway patnubayan sila ng kapayapaan, pagkakapatiran at pakikipagkasundong dulot ng Pasko sa kanilang pagpapasya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, sumaamin ka nawa. Para sa mga may sakit, matanda, walang trabaho o tahanan, at lahat ng tila napabayaan ng lipunan, naway malasap nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagkabukas palad ng lahat ng mananampalataya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, sumaamin ka nawa. Para sa ating mag-anak, lalo na sa may mahigpit ngayong pinagdaraanan, naway makatulong ang diwa ng Pasko upang matuklasan nilang muli ang ugat ng kanilang pag-ibig at tulutan silang makaraos sa lahat nilang kahirapan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, sumaamin ka nawa. Tahimik nating ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, sumaamin ka nawa. Panginoon Diyos, bukal ng aming kagalakan at kaligtasan, Ikaw ang dahilan ng aming pag-asa. Magdulot nawa ang Paskong ito sa aming mga puso ng pamantagalang galak at kapayapaan, hanggang sa ipagdiwang namin ito sa langit. Isinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon, na mabuhay at naghaharing kasama mo walang hanggan. Amen. Amen. Ani
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ito ngayon dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakipagkasundo namin sa iyo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin ay naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo'y ngayong naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maintampok niya kami. Ang sangkatauhan na walay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo at sa pangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa pangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, inibot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Nanumbay ang iyong anak. Nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, nagbabalik sa wakas, at nagbabalik sa wakas, upang siya ay mayas sa Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyong buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito na iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay na kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at mag-iisang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan na nawa niya kami magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, kaysa ng mga apostol, ni San Jose na ating patron, ang mga martir, San Jose Marelo, at kaysa ng lahat ng mga banal namin naaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan, mga itinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming nahimlay at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasa makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasan yung kanilang walang maliw sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na managagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw
huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilehos lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanambikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang minangiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong sumilang ngayon tagapagligtas na nagdulot sa amin na muling pagsilang sa iyong angkan. Ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatuwang tao ang anak niyang mahal at magdulot ng liwanag sa araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim na kasamaan at mapagningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang mabuting balita ay siya nawang pumuspo sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspo sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal na nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalaan kayo ng mapangyarihan pagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay alay na humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.